So, paano nga ba maghahabol ang isang lalaki sa'yo? Kung ikaw man, mga kamamay, ay iniwanan ng isang lalaki, ikaw man ay ipinagpalit ng isang lalaki, kahit alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang mali, wala ka namang ginagawang kasalanan, pero bakit ipinagpalit ka? Bakit iniwanan ka? Bakit iginose ka? Bigla na lang nawala at hindi na nagparamdam. Ngayon, nagtataka ka. Ngayon, nagtatanong ka, anong nagawa mong mali? Anong nagawa mong kasalanan sa kanya para gawin niya sa'yo yan? So ngayon sa video ito mga kamamay, pag-uusapan natin at i-share ko sa inyo ang mga bagay na maaari niyong gawin upang muling maghabol sa iyo ang isang lalaki. Maganda to at nakaka-excite to mga kamamay sapagkat malaki ang maitutulong neto pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo yung mga love advice, yung mga videos na ginagawa ko dito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like sa video at mag-comment ka na rin. Gusto kitang makilala, alam ko, kaya ka nanonood nito, kaya ka naririto sa channel natin, is meron ka ring pinagdadaanan sa buhay. Naiintindihan kita at mas maiintindihan kita kung magko-comment ka dito. Or kung gusto mo naman ng personal advice, pwede mo akong tawagan or i-message mo lang ako. So, pag-usapan natin yan. So, ngayon, kung nagawa nyo na po na makapag-subscribe dito, mag-like at mag-comment, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kaagad ako sa inyo sapagkat malaki yung maitutulong yan pagdating dito sa ating channel. So, mga kamamay, huwag natin ito masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon, muli kang habulin ng isang lalaki? So, number 1, ipakita mo na mas sumaya ka simula nung lumayo ka sa kanya. Yes, mga kamamay, kung halimbawa masyado ng toxic ang isang lalaki, masyado ng sakit sa ulo, masyado ng problema sa inyong relasyon, kaya pinili mo na ang lumayo. So, ang dapat mong gawin, hindi ka dapat magmukmok o manghinayang. Hindi ka na kailangan pa magpaliwanag sa kanya ng kung ano-ano. Hindi mo kailangan sabihin na, alam mo, kaya kita iniwanan dahil ganito ka, ganyan. Hindi mo kailangan gawin yon sapagkat hindi maiisip ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan kapag kaganon sapagkat sinisisi mo siya eh. Sapagkat ang dami mong paliwanag sa kanya pero kung sa paglayo mo sa kanya, hindi ka na nagpaliwanag at mas ipinakita mo na mas sumaya ka, na mas nag-enjoy ka, mas nagiging makabuluhan ng buhay mo, doon pa lang marirealize ng isang lalaki, siya mismong mag-iisip, siya mismo ang magtatanong sa kanyang sarili na, baka ako talaga yung problema kung bakit lumayo yung babae sa akin. So, di ba, sa paglayo mo at pagpapakita mo na mas at lalo kang sumaya nung lumayo ka sa kanya, magsisisi yan, maghahabol yan sa iyo. Kaya mahalaga mga kamamaya, na mas ipakita mong sumaya ka simula nung lumayo ka sa kanya. So, number 2, gawin mo ang reverse psychology kapag nanlalamig na siya. Yes, mga kamamay. Magtatanong yung iba, kamamay, effective ba yung reverse psychology? Ang alam ko kasi, gagawin mo rin kung ano yung ginagawa niya sa'yo. Yes po, mga kamamay. Kung sa tingin mo, nanlalamig na siya, hindi mo na maramdaman yung pag-ibig niya para sa iyo. Yung tipong kahit magkalapit kayo, parang ang layo-layo niya. Yung kahit magkatabi kayo sa gabi, parang ang layo-layo niya, hindi mo makausap ng maayos. May sarili kang mundo, may sarili din siyang mundo. Lagi na lang siyang ngumingiti pag may kachat na iba. Di ba? Ang sama, ang sakit sa pakiramdam nung ganun. Magkasama kayo pero hindi mo kayo nag-uusap. So, anong dapat mong gawin? Kung sa mga panahon na nanlalamig na siya, ganun din yung gawin mo. Anong dapat mong gawin pa? Maging masaya ka sa kung ano mang ginagawa mo. Okay? Kung hindi siya nagpaparamdam, huwag ka rin magparamdam. Kung busy siya sa mga ginagawa niya, maging busy ka rin. Mas ipakita mong mas masaya ka sa ginagawa mo. Doon pa lang mga kamamay, may isip ng isang lalaki na, bakit nagiging masaya siya habang hindi kayo nagkakausap? Doon may isip ng isang lalaki na, bakit nagagawa mong ngumiti kasama ang mga kaibigan mo? So ngayon, magsiselos yon, mag-iisip yon na dapat siya yung gumawa ng aksyon para hindi mangyari na sumasaya ka kesa sa iba. Mag-reverse psychology ka. Hindi po pwedeng habol ka ng habol sa kanya eh. The more na humahabol ka ng humahabol sa kanya, siya naman yung
lumalayo sa'yo. Di ba? Habang nababaliw ka sa kanya, yung tipong ikaw na lang palagi yung nagiging needy sa kanya, siya naman yung lumalayo sa'yo. So, itry mo na gawin yung reverse psychology. Hindi ka palaging nagiging needy sa kanya. Hindi ka palaging nag-update sa kanya. Hindi ka palaging galit sa kanya. Hindi ka palaging naghahanap ng oras sa kanya. Sigurado ako, siya mismo ang maghahanap ng oras sa iyo. Siya na mismo ang titingin sa mga ginagawa mo. Kung bakit ka sumasaya, bakit ka umingiti, bakit nagiging mas blooming ka. Ipakita mong mas blooming ka kung nanlalamig na siya. Mag-iisip yan kung anong dahilan kung bakit nagiging ganyan ka sa kabila ng inyong pinagdadaan ng dalawa. Alam ng lalaki yung pinagdadaanan nyo. Alam ng lalaki kung bakit cold na ang inyong relasyon. Kaya mag-reverse psychology kung kinakailangan. So malinaw tayo dyan mga kamamaya, sigurado ako maghahabol yan sa iyo. Yung mga bagay na ginagawa mong paghahabol noon, hindi mo na ginagawa. So mag-iisip yun kung bakit hindi ka na naghahabol, bakit hindi mo na siya namimiss, bakit hindi ka na tumatawag, hindi mo na sinasabi sa kanya na miss mo na siya. Dahil nga, nag-reverse psychology ka. Mag-iisip, magtataka siya yung titingin sa schedules mo. So malinaw tayo dyan, ano? So next, huwag ka munang mag-reply kapag gumawa siya ng kasalanan. Yes, mga kamamay. Ipakita mo na hindi ka affected kung gumawa siya ng kasalanan. Ipakita mo na handa kang lumayo once na gumawa siya ng kasalanan. Kasi inuulit-ulit lang niya eh. Kapag pinapatawad mo siya ng paulit-ulit, tapos yung kasalanan niya, paulit-ulit lang din, masyadong nagiging madali ang lahat. Hindi na siya natatakot na gumawa ng kasalanan dahil mabilis mo lang siyang patawarin. So anong dapat gawin? Huwag ka munang magparamdam, mag-reply kung kinakailangan. Kung nakagawa siya ng kasalanan, mag-no contact rule ka muna sa kanya. Ipakita mo na hindi okay sa'yo yung mga nangyayari. Ipakita mo na willing kang lumayo, mag-give up sa inyong relasyon sa oras na ginagawang kanya ng kasalanan. Isa yung pagmamahal sa inyong sarili. Sign nyo ng pagmamahal sa inyong sarili sapagkat inuuna nyo yung sarili ninyo. Hindi na kayo interesado pa na naintindihin ang mga kasalanan yung ginagawa sa inyo. Okay? Pagpapakita lang yun ng pagmamahal sa inyong sarili na tipong maiisip niya na mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa mga kalokohan niya. Mas makakatulong yung mga kamamay para habulin ka niya. Okay? Huwag ka muna magparamdam kapag nakagawa siya ng kasalanan. Mag-iisip siya kung bakit naging ganyan ka sa kanya na dati naman ay hindi. So next, magpaganda, magpa-sexy, mag-ayos kahit madalas kayong hindi nagkakaintindihan. Mga kamamay, ito yung pinakagusto ko sa lahat. Napakaganda nito. Sa mga oras na kayo ay hindi magkaintindihan, sa mga oras na kayo ay nag-aaway, hindi nag-iimikan, dun mo ilabas ang pag-aayos, pagpapaganda, pagpapasexy. Sigurado ako, ikot ang puwet niyan sa paghahabol sa iyo. Bakit? Kasi matuturn off yan sa kanya sarili. Bakit nagagawa mong magpaganda, mag-ayos, maging blooming sa kabila ng ating hindi pagkakaunawaan? Bababa ang pride ng isang lalaki. Bakit? Siyempre, feeling niya siya yung naagrabyado dito. Kasi parang iniisip niya na, para saan, bakit ka nagpapaganda? Hindi niya alam, ginagawa mo yon para mapababa mo ang pride ng isang lalaki at maghabol siya sa iyo. Iisipin ng isang lalaki na baka may pinagpapagandahan ka. Okay? Hindi ka niya hahayaan na hindi kayo mag-usap. Gusto niyang alamin kung bakit ginagawa mo yon. At bunga nun, magiging habol sa iyo ang isang lalaki. Ang resulta nun, mababaliw sa iyo ang isang lalaki. Nakakaya mong ngumiti, nakakaya mong magpaganda, nagiging blooming ka sa kabila ng inyong hindi pagkakaunawaan. So, napakagandang gawin yan. Magpaganda, mag-ayos, magpa-sexy sa kabila ng inyong hindi pagkakaunawaan o kahit sinasaktan ka pa niya. And last, makipaghiwalay at mag-no contact rule kung hindi na maayos ang lahat. Yes, mga kamamay, kung wala na talagang pag-asang ayusin, talagang ayaw na ng isang lalaki. Umiling na siya ng umiling. So, huwag ka na masyadong magmakaawa pa. Huwag ka nang mag-please sa kanya na ayusin. Tapusin ang lahat, mag-no contact rule, tapos. Anong magiging impact nito sa lalaki, mga kamamay? Siyempre, mag-iisip yun. Bakit bigla mo nalang ganun tinapos ang lahat? Kung dati-rate, andyan ka, ayos ka ng ayos ng relasyon, tapos yung lalaki wala nang pakialam. So ito na nga, tinutuhanan mo na nga ang lahat. Inalis mo na ang koneksyon,
Bigla ka nakipaghiwalay, magtataka, ang daming tanong sa isipan niya. Bakit bigla yung nawala? Magkakaroon siya ng doubt sa kanyang sarili, takot sa kanyang sarili na mag-isa. Ngayon, nag-iisa na siya, wala na yung babaeng hahabol-habol sa kanya, pag-iisipan niya ang lahat. Kung kakayanin niya nga ba na mawala ka sa buhay niya, doon niya makikita ang halaga mo eh. Nasanay kasi siya na nandiyan ka palagi. Subukan mong makipaghiwalay sabay no contact rule. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi niya kakayanin ang pagkawala mo. Malamang sa malamang, hahabulin ka niya. Kaya lang naman, kinakaya ng isang lalaki kasi kapag nakipaghiwalay ka, patuloy ka pa rin ng pagre-reply sa kanya hanggang sa masanay ang isang lalaki. Unti-unti kasi ang ginagawa mo eh. So yung sakit, hindi bigla. So yung sakit, hindi niya makonclude na kailangan ka ba niya o hindi. Pero kung ang gagawin mo, hiwalay, no contact rule, doon matitrigger ang utak at matotorture ang utak niya sa kakaisip kung kaya ba niya ang wala ka. So yun lang sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan mong gawin para maghabol sa iyong isang lalaki. Self-control lang. Tiisin mo to, kayanin mo, sigurado ako, ang lalaki ay magkahabol sa iyo at kababaliwang kanya pagdating ng araw. So mga kamamayan, maraming salamat sa tumapos ng video. Kung natapos mo ang video, mag-comment ka naman. Shoutout kita next video kung bahala sa iyo. So kung may katanungan, may gustong idagdag, nandiyan lang ang comment section. I-comment nyo lang dyan. Papasalamatan kita sa ngayon. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.